ang mabilis po ng pag-init ng dalawang connection o dalawang terminal dito po sa wire ng solar panel, negative or positive, or connector po dito po sa battery. Yan po dito po sa kanyang plus or positive, at dito naman po sa kanyang negative. Huwag po pabayaan, dapat po natin yang pansinin at saka po tingnan, dahil po ang pag-init po itong dalawang connection or dalawang wire po ng kaniyang connection sa kanyang solar panel o sa battery, ibig sabihin po yan kung defective na po, mayroon pong defective ang kaniyang connection sa solar panel, o kaya po sa kaniyang connection sa kaniyang battery, or maaring shorted na po ang battery, o kung dito naman po sa DC motor na pangkaraniwan pong ginagamit sa 12 volts na DC na electric fan, ay maari pong nasusunog na po ang kaniyang armature, o kaya po defective na po ang kaniyang ang kaniyang carbon brush. Mayroon po kasi itong dalawang carbon brush dito sa loob, side by side, kaya po itong DC motor na katulad nito ay napakalakas po nitong umikot, kaya po may kakayahan po siyang bumubuga ng hangin, katulad po ng aking mga symbol na electric fan na kung tingnan nyo po ay para lang pong 220 volts na AC na 60 watts ang lakas ng electric fan, ngunit po ng aking mga symbol ay DC lang po na 12 volts na electric fan. Ganito po kaliit na makina. Kapag yan, paghawak nyo po sa wire ay umiinit, dalawa lang po ang ibig sabihin. Kung dito po ang dahilan, maaaring nasusunog na po ang kanyang armature, katulad po nito, ito po ang kanyang armature dito po sa loob ng DC motor, or kaya defective na po ang kanyang dalawang side by side na carbon brush. So dapat po natin yang pansinin, alagaan ang ating mga inasimbol para po mapakinabangan po natin ang gusto, katulad po nito na kung mapapansin nyo po ang kanyang lakas na binubuga na hangin, halos katulad lang po ito ng isang 220 volts na AC na electric fan, ngunit po itong ating inasimbol or ginawa na electric fan, ito po'y 12 volts na DC na electric fan. Hindi po ako gumagamit ng inverter at saka po walang charging controller dahil wala po akong pambili or walang budget, ngunit ito po'y akin pong nagamit or papakinabangan ko po kahit wala itong voltage controller, walang inverter, at sa higit sa lahat po, ito naman po ay napaka-safe na aking ginagamit ko po ito. Halos kalahating taon na po itong ginagamit. So kung gumawa kayo ng ganito, nakakatulong po ito para po mabawasan ang ating electric bill. So, inuulit ko po, dapat po nating pansinin na kapag po ang part dito po sa kanyang dalawang terminal, ito po ay ang galing po sa solar panel, ito pong red ay sa positive, at saka itong black, ito po ay negative. So dapat po natin yung pansinin o tingnan kung saan ba nanggaling ang init. Galing ba ito sa defective na wire sa solar panel, o kaya po galing po dito po sa kanyang power cord sa isang DC na electric fan, or nanggaling po ba ang init dito po sa pinapakita ko na ito po ang kaniyang DC motor na ginagamit po dito na makina dito po sa aking ginagawa o yung symbol na electric fan. So dapat po niyang pangalagaan para po mapakinabangan natin ang husto ang ating ginagawa o inasimbol na electric fan. Kahit po ito'y napakasimple, ito po'y malaking tulong para po mabawasan paano ang ating mga electric bill. Lalong lalo na po kapag mag-blackout, mayroon kang ganito, kahit ganito lang po kaliit ang aking ginagamit na battery, ito po ay N40 12 volts, pangkaraniwan po itong ginagamit sa multicap or sa kutsi. Ngunit kapag ganito lang kaliit, kahit ganito lang kaliit, at ito po'y good ang battery na ito, 12 volts na battery, at saka po naka full charge, pwede po itong magdamag. So ibig sabihin kahit 6 PM ng hapon ay pinapagana nyo po yan, aabot po ito hanggang alas 3 or alas 4 po ng madaling araw, basta ganito lang ang electric fan natin ginagamit, at ganito rin po ang kaniyang fan blade. Hindi po ganito kalaki, dahil kapag ganito kalaki ang fan blade natin ginagamit, mas malakas po yung kumukonsumo or kumakain ng kuryente, kahit katulad lang po ang makina na po na aking pinapakita, katulad nito, malakas po yung kumakain. So kapag ganito lang kaliit ang fan blade na ginagamit,
at ganito kaliit ang battery, kaya po yang magdamag. Dahil naobserbahan ko po yan, patagal ko po yan ginagamit ang ganitong technique para po kahit paano mabawasan po ang ating electric bill or ang aking electric bill. So sa mga taong nanonood sa aking mga video, sana po matulungan ko rin po kayo, at kung kayo po ay gumagawa ng ganito, dapat lang po nating intindihin ang ating mga ginagawa or inasimbol na ito po ay nakakatulong sa atin at hindi po nakakapinsala. So dapat niyo po niyang tingnan ang kanyang mga wiring kung hindi po ba yan umiinit. Kapag yan ay umiinit, hanapin po natin o i-check kung saan nagmula ang dahilan sa kanyang pag-init, at kung ano ang dapat palitan ay ating palitan agad. So maraming salamat sa mga nanood sa aking video, at sana po patuloy po kayo mag-subscribe sa aking channel, at kung bago pa kayo sa aking channel, sana po mag-subscribe na po kayo. Thank you po.